Audio Jungle. Audio Jungle. Magandang umaga po. Praise God, palakpakan po natin ang Panginoon. Minsan pa. Hallelujah. Sa umagang ito po ay hindi na po ako kagaya nung dati na maraming introduction dahil alam ko po mayroong partikular na inihanda ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ako po naniniwala at nananampalataya na ngayong buwan na ito ay partikular dahil po ito yung ministeryo na kung saan ay pangunahing gusto o layunin o naisin ng ating Panginoon na maranasan ng lahat ng mga taong nananampalataya sa Kanya. Amen? Ngayon pong buwan na ito kasi po ay nandoon po tayo sa tema ng Miracle and Healing Ministry of the Lord Jesus Christ. Kaya po ngayong araw na ito, ang ating pong tema ay it's all about inner healing and deliverance. Amen. Inner healing and deliverance. At alam niyo po, sa isa pong Kristiyano, sabi nga po ay kung gusto po ng isang tao na makaranas ng kagalingan o isang tao na kung saan ay makaranas ng paglaya, the first step na kung saan ay kailangan po niyang gawin ay yung i-recognize niya o yung ma-realize niya na siya po ay mayroong sakit sa kalooban, hindi lamang sa pisikal, at kailangan kilalanin po ng isang tao na siya ay nandoon sa kalagayan na kung saan ay nangangailangan ng paglaya na walang ibang po pwedeng makagawa kung hindi ang ating Panginoon Yesus. Kapag ka nalagay po doon sa ganung kalagayan ng isang tao, isang bagay po ang titiyakin ko sa bawat isa. We are ready to receive the inner healing and the deliverance of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya po sa umagang ito ay be ready and be aware doon sa manifestation na kung saan ay gagawin ng ating Panginoon. And I do believe na sa umagang ito, ang presensya ng Diyos ay narito sa ating kalagitnaan. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang presensya ng ating Panginoon ay narito sa kalagitnaan natin? Dahil kung wala po dito sa ating kalagitnaan ang presensya ng Panginoon, sasabihin ko po at titiyakin ko sa inyo ang isang bagay, wala pong kabuluhan ang lahat ng bagay na gagawin natin at ginagawa natin sa lugar na ito. Amen? Pero meron pong kabuluhan, meron pong magandang nangyayari dahil ang presensya ng ating Panginoon ay nandirito po sa ating kalagitnaan. Amen? Kaya po sa umagang ito ay hindi na po ako maghahaba ng aking introduction dahil medyo mahaba yung aking PowerPoint. Ang inner healing and deliverance, buksan po natin sa aklat po ng Isaiah chapter 61, verses 1 and 3. Verses 1 to 3. Ang sabi po dito, the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, to give the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified. Amen? Tayo po ay sandaling yumuko. Dakilang Diyos, Ama namin sumasalangit sa oras na ito, nagpapasalamat po kami na kung saan, Panginoon, sa amin pong pagkabasa ng iyong makapangyarihan salita, kami po'y naniniwala at nananampalataya, ay naroon, Panginoon, ang manifestation ng power, ng authority, ng kapangyarihan, Panginoon, ng iyong makapangyarihan salita. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, ang dalangin ko po sa bawat isa po sa amin, hayaan mo pong maranasan namin, Panginoon, yung sinasabi ng iyong makapangyarihan salita sa bawat isa po sa amin, Panginoon, na kung saan ay tatanggap ng kagalingan, hindi lamang sa pisikal, kung hindi maging sa aming kalooban at maging sa lahat ng sino mang natatanikalaan ng anumang gawa ng kaaway sa aming buhay. Alam po namin sa amin pong ginawang pagkabasa ng buhay, banal at makapangyarihan salita, at sa patuloy po namin pagmumuni-muni nito, Panginoon, ay mararanasan namin po ang totohanan at
tunay na paglaya, Panginoon. Salamat po ng marami, kaya naman, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng bagay. Ikaw po ang magbigay sa amin ng kaalaman at karunungan, kakayanan na maunawaan namin ang iyong makapangyarihan salita. Salamat po at ang dalangin po namin, patuloy na maluwalhati at madakila ang iyong walang hanggang pangalan at maitaas at maitanghal namin ang iyong kabutihan sa lugar na ito. Salamat po at sa oras na ito, binabalik po namin sa iyo ang aming walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat, pagsamba, pagdakil at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise God. At alam niyo po, ito pong ating binasa na kung saan ay nakasulat sa aklat ng Isaiah, chapter 61, verses 1, 2, and 3. Ito po ay naulit doon sa aklat po ng Luke chapter 4. Luke chapter 4, verse 18, 19, 20, and then doon sa mga sumusunod na mga verses. Alam niyo po, kapag po binasa po natin yung aklat ng Luke chapter 4, ito po ay nangyari noong si Jesus Christ ay tinempt doon sa Mount of Temptation, na kung saan ay dinala siya doon ng espiritu ng ating Panginoon, and then ang diablo naman habang nandoon siya ay tinutukso. Maraming panunukso na ginawa sa kanya, and then nung siya ay bumabaron, meron po isang bagay na sinabi, at si Jesus Christ ay bumaba mula doon sa Mount of Temptation. Taglay po ang alin? Taglay po yung kapangyarihan at kapuspusan ng Espiritu ng ating Panginoon. And then, nagtuloy po sa templo na kung saan ay nagkakatipon-tipon ang mga tao, at pumasok siya sa loob. Umakit po siya doon sa portico, at nung siya umakit sa portico, binigay po sa kanya yung aklat ni Isaiah. Noong ibinigay sa kanya yung aklat ni Isaiah, ito po ay kanyang binuksan at binasa po niya. Ang nabasa po niya ay itong talata na ito, na kung saan ay nagsasabi po that, ang sabi po, "The Spirit of the Lord God is upon me." Babasahin ko po sa Tagalog para po magkaintindihan tayo. Ano po? Praise God. Ang sabi po ay, ito po ay inulit niya doon sa aklat po ng Lucas, chapter 4, verse 18. Ang sabi po dito, Lucas chapter 4, 18 and 19, sabi niya, "Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi, at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon." At alam niyo po, after na binasa ito ng ating Panginoon Jesus, alam niyo po ba kung ano nangyari? Kapag tinuloy-tuloy po natin yung mga talatang ito sa Lucas chapter 4, verse 4, dito po nagkaroon ng great manifestation of deliverance, healing. Nardiyan po yung nakita pa lamang siya ay nagwala na ang mga tao, isang tao na kung saan inaalihan ng masamang espiritu. And then after doon, pinalaya na yun ay lumaya sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon, na kung saan ay nag-anoint sa ating Panginoong Jesus. Yung Espiritu, ang banal na Espiritu na kung saan ay nagbigay ng kapangyarihan sa ating Panginoon. At pagkatapos po noon, ay nagpatuloy siya, na doon po yung pangyayari na kung saan napunta sa doon sa lugar sa bahay ni Peter, na yung kanyang nanay naman, yung kanyang biyanan, ay kasalukuyang inaapoy ng mataas na lagnat, at maging yun ay pinagaling niya at hindi na po natigil. Sunod-sunod na po. Kaya po, sa umagang ito, ang sabi po sa aklat po ng Matthew chapter 4, verse 27, take note po, sabi po Matthew chapter 11, verse 27 and 30, sabi niya, "All things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone the Father except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal." And then invitation, sabi niya, "Come to me, all you who are labor and heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find
Rest for your soul, for my yoke is easy and my burden is light. Amen? Alam niyo po, kung titingnan po natin si Jesus Christ, before na siya po ay winater baptized ni John the Baptist, at before na siya po ay umakyat doon sa lugar doon sa may Mount of Temptation, wala pong sinasabi nung mga unang talata na kung saan ay before na nangyari yon, na ang ating Panginoon siya gumawa ng himala. O kaya ay siya ay nagpagaling ng mayroong sakit. O kaya ay siya ay nagpalaya sa mga inaalihan. Kung hindi nangyari po yon right after, nung pong siya ay water baptized, bumaba sa kanya ang Espiritu ng ating Panginoon. And then kaya nga po sabi, nung siya ay umakyat doon sa Mount of Temptation, nang siya ay bumaba, ang sabi po, taglay-taglay niya o kasama niya ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos na kung saan ay nagbibigay sa Kanya ng kapangyarihan. Nasa madalit sabi po, sa bawat isa po sa atin, kaya po sinabi ng ating Panginoong Jesus, na yung ginawa niya ay magagawa natin, higit pa, sabi niya. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil tayo po ay naririto at kung tayo po ay naniniwala at nananampalataya, na the same Spirit of God, na kung saan ay nag-anoint sa Spirit sa ating Panginoon, the same Spirit ang nag-anoint sa bawat isa po sa atin. We can do all things. Amen. Sabi nga po, even greater, bagamat medyo mahirap, pero sabi nga, nothing is impossible to those who believe. Amen. At yung sinasabi pong invitation, come to me all you are weary and heavily laden, and I will give you rest. Alam niyo po, ito pong inner healing, kasi po kapag po titignan po natin, ay ito po ay isang bigate ng isang tao, na hindi mo man nakikitang meron isang pasampasan, ito po ay isang bigate ng tao na nasa sa kanyang kalooban. Hanggat hindi po niya nararanasan yung kagalingan do sa kanyang kalooban na yon, kailanman hindi mawawala sa kanya yung kabigatan na yon. Amen? At alam niyo po, isang bagay po, yung pong mga wounded heart ng tao, yan po ay yung dahil weak yung kanyang kalagayan, yan po yung open doors, o yun yung open doors sa enemy, sa diablo, para siya ay pumasok. Dahil doon sa part na yun, ikaw mahina, doon ka mayroong sakit, doon kanya lalo sasaktan pa, lalo ka pang sasaktan. Amen? Kaya po ang nangyayari, nung una ay meron ka lang, wounded ka lang. And then after that, ay meron ka ng yung strongholds. Amen? Kaya nga po, isang bagay po, sa atin po, lahat po tayo narito mga Christian, huwag po tayong matakot. Amen? Alam niyo po ba kung bakit? Ang mga Christian ay po pwede tayong impluwensyahan ng diablo, po pwede tayong i-oppress, po pwede tayong tuksuhin, pero hindi nila tayo po pwedeng i-possess. Take note po yan. Hindi po tayo po pwedeng i-possess dahil tayo po ay templo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Po pwede lamang tayong impluwensyahan. Yung bang halimbawa, pag may nakita kang mga bagay na kung saan ay talagang alam mo na hindi para sa Panginoon, alam mo hindi nagmula sa Diyos yun, ay minsan napapatingin ka. Kaya nga, ang sabi po ni Paul sa Romans chapter 7, hindi ba mayroong talata sa Romans chapter 7, ang sabi po doon, ay hindi ko maintindihan o maunawaan yung aking sarili. Bakit kung kailang gusto kong gumawa ng mabuti at saka naman malapit sa akin ang masama? At ang nakalulungkot pa, sabi niya, para praise, ay kung kailang gusto niyang gumawa ng mabuti at lumalapit sa kanya ay yung masama pa yung nagagawa niya. Kaya ang sabi niya, nakakaawa naman ang aking kalagayan. Kaawa-awa ang aking kalagayan. Sino kaya ang makapagliligtas sa akin sa kalagayan kong ito? Ang sabi po, walang iba kundi si Kristo Jesus. Amen. At maging sa umagang ito, ano man ang kalagayan ng bawat isa po sa atin, come unto me. The invitation of our Lord Jesus Christ. All you are weary and heavily laden, and I will give you rest. Amen. Ito po yung ang nais ng Panginoon. Pero one thing, bago po natin, sabi nga po, bago natin hindi naman tayo pupunta sa isang doktor, hanggat hindi natin nararamdaman na tayo ay may sakit. Hindi ba?
Hanggat hindi natin nalalaman na tayo may sakit kailanman, hindi tayo pupunta sa doktor. Amen? Pag nalaman natin o ni-recognize natin o talagang na-realize natin na talagang meron tayong sakit, tsaka pa lang tayo pupunta sa doktor. Especially dito sa mga sakit ng ngipin. Pag kayo sa mga sakit ng ngipin, kirot-kirot lang ng ganyan, wala yan, lilipas din yan. Ay, kirot-kirot lang, hindi lilipas din yan, mawawala rin yan. Ay, mamaya, hindi na kaya. Talagang sasabog ng ulo. At saka pa lang niya doon marirealize, kailangan kong pumunta sa dentista. Kailangan ko nang ipaalis ito. Sa atin po, ganun din. Kailangan po ma-realize natin na nangangailangan po tayo ng pagpapalaya ng ating Panginoon at ng pagpapagaling ng ating Panginoon. Kapag nalagay po tayo dyan sa ganyang kalagayan, then and after then, we are ready to receive the inner healing and deliverance of the Lord Jesus Christ. Amen. And then magpapatuloy po tayo. Inner healing and deliverance, sabi niya, in sanctification and transformation of our hearts, in becoming like Jesus Christ. Inner healing and deliverance work hand in hand together. They will propel us toward freedom from bondages, strongholds, captivity, and the past that sometimes so easily sneaks back into our lives. Amen? Yung sanctification and yung transformation, ito po ay kaya po merong inner healing. Bakit merong inner healing at saka yung pong deliverance? Kasi po ito po yung gusto ng ating Panginoon, na tayo po ay maging malinis. Amen? Maging malinis at maging malaya. Upang sa pamamagitan nito, ay sabi nga po, upang sa pamamagitan nito, maging malaya tayo sa pag-alipin ng mga gawa ng kaaway, at maging malaya tayo sa mga sakit na naramdaman natin sa ating kalooban. At pati yung hindi ba meron mga pagkakataon na minsan nag-iisa ka lang, nananahimik ka lang na ganyan, bigla kang may maaalala, bigla kang malulungkot. Biglang ang saya-saya mo, tapos biglang maiisip mo, paano kaya kapag halimbawa sa isang family, kaming magpapamilya, kaming 4, saya-saya namin. Maaaring nanonood magkakasama ng sine, and then bigla mong maiisip, paano kaya pag dumating na yung panahon na wala na ako dito, wala na ako, ano na kaya ang buhay nitong mga anak ko? Sino na kaya ang kasama nila? Nakakalungkot naman. Isipin. Di ba? Parang minsan maiisip mo yung bang kasaya-saya, bigla mong maiisip yung istorya mo doon sa iyong nakaraan na nung araw, ang saya-saya nyo rin. Magkakasama kayo ni nanay, ni tatay. Ngayon wala na si tatay. Ngayon wala na si nanay. Parang nalulungkot kang isipin na maging doon sa iyong mga anak ay mangyayari doon. Mangyayari din yun. Alam niyo po, yan po ay isang strategy ng diablo para ang joy na meron sa ating mga labi at sa ating mga mukha ay nakawin. Pero hindi po papayag ang ating Panginoong Jesus. Amen. Dahil ang kanya pong ministry ay ipagkaloob po sa atin yung inner healing and deliverance. Amen. And then, the Holy Spirit and the Word of God are prerequisite to inner healing and deliverance. Amen? Hindi po pwedeng magaling lang ang preacher. Ay po pwede na siya mag-conduct ng inner healing and deliverance. O kaya ay siya ay matalino, marunong. Ay po pwede na siya mag-conduct ng inner healing and deliverance. O kaya ay siya ay anointed worshiper. Ay sabihin yung siya po ay magaling magpaawit. Po pwede na siyang mag-conduct ng inner healing without the presence of the Holy Spirit and without the Word of God. Gaano man kagaling ang isang tao, kailangan po, even si Jesus Christ, ang ating Panginoon Jesus mismo, the great example na maging siya man Diyos, na kung saan nagkatawang tao, hindi po niya ginawa yung siya ay mangahas na magpagaling, mag-conduct ng mga miracles, healing, deliverance, hanggat hindi po niya tinatanggap yung Holy Spirit, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Kaya po sabi nga po, the Holy Spirit and the Word of God are prerequisite. Ito yung kauna-unahang pangangailangan. No other materials na po pwede nating ilagay na una para
makapagmaranasan po natin yung inner healing and deliverance. Amen? Ang kauna-unahan po ay the presence of the Holy Spirit and the power of the Word of God. Amen. And then, sabi mo, what is inner healing? It is dying to the old man and being resurrected to the newness of life in Christ, bringing to death the root of bad fruit in our life through prayer. Amen. And then what is deliverance? Deliverance is to be set free from any spiritual bondages, demonic influence of power manifesting in or over our lives or person from general sin, personal sin, etc. Marami pa. Amen? Ito po yung bondage na, yung inner healing kapag may nararamdaman ka sakit sa loob ng iyong mga nakaraan, mga bad experiences mo, pag naalala mo, nasasaktan ka, nalulungkot ka, bumabagsak ang balikat mo, in that point, you need ay inner healing. Amen? Pero kapag halimbawa ay pumupunta ka rito every Sunday, and then, pag uwi mo ng bahay, bigla kang napunta sa isang nadaan ka, may sa mga lalaki, nakitang isang billboard na kung saan ay si Beyonce. Gagawin mo, tututukan mo pa at pagmamasan mo pang maigi, you need deliverance. Amen? Kapag halimbawa ay hawak mo yung Bible every Sunday at nagbabasa ka ng Bible and then suddenly bigla mong maisip, manood nga kaya ako ng pornography. You need deliverance. O kaya naman ay wala ka namang problema. Ikaw naman ay prosperous, lahat naman ng pangailangan mo meron ka. Bigla mong maisip, tumaya kaya ako sa loto. You need deliverance. Amen? Dahil yan po yung strongholds, kuta ng kaaway na yung kagaya ng sinasabi ni Paul, nalulungkot ako. Bakit kung kailan kung gustong gumawa ng mabuti, tsaka naman malapit sa akin yung masama at ang nakalulungkot ang nagagawa ko yung masama? Ano kaya ang aking gagawin? Kaakawawa naman yung aking kalagayan. Ang sabi niya, walang iba kundi si Jesus Christ ang makapagpapalaya sa atin. O kaya naman dati ay naninigarilyo ka. Ngayon, taon na nakaraan, hindi ka naninigarilyo. Kapag may nakita kang ang tawag na iba asbok, yung iba naman usok, ay parang naglalaway-laway kang ganyan. Yun ni deliverance. Lalo na kapag kinuha mo pa yon. Amen? O kaya naman ay alam mo na napakasarap ay yung malasing sa Espiritu ng Diyos. Kapag kalasing ka sa Espiritu ng Panginoon, talaga bang napakasarap. And then, maalala mo nung araw na nalasing ako sa Espiritu ng alak, matikman kaya uli. Still, you need the deliverance. Amen? And then, alam niyo po, magbibigay lang ako ng ilang testimony. Hihiramin ko muna yung kay Sister Malu. Kasi marami Si Sister Malu kasi, sila po ay 6 na magkakapatid. Bali sila ay 5 babae at isang lalaki. Ngayon ay masaya silang kumakain sa loob sa isang lamesa. Ito po ay nung araw, kapag kinukwento niya sa akin ito, siya ay naiiyak. Naiiyak siya at nalulungkot siya. Pero nung after the encounter retreat, after nung siya ay talagang na-deliver ng ating Panginoon, kapag kinukwento niya ito, siya ay natatawa na lang. Nagiging katawa-tawa na sa kanya yung pangyayari na yon. Alam niyo po kasi nung araw, sila po ay 6 na magkakapatid. Magkasalukuyan silang kumakain. At habang kumakain sila, sabi niya, medyo mapilya siya. Tinanong niya si tatay niya at si nanay niya, "Tatay, nanay, paano kaya kung dumating doon sa punto na kayo magkagalit na dalawa? At kinailangan niyong maghiwalay at kami ay paghatian niyo, 6 kami. Ano kaya ang gagawin mo, nanay? Tatay, sino kaya ang pipiliin mo?" Ang sabi niya, sige nga, tatay, mamili ka nga, sino nga ang pipiliin mo? Sino nga pipiliin mo sa aming tatlo lang yung sa'yo? E di ang pinili, naki-joint naman yung kanyang mga parents, nakilaro, di ba, nakipagbiruan. Ay ako, ang pipiliin ko si ate mo kasi siyempre siya yung panganay. Tapos yung ditche, dahil yung ditche mo ay talagang
Ibig sabihin, merong mga dahilan, merong mga merong pang mga exhortation kapag sinabi. And then si Cheche, siyempre, dahil siya yung bunso. And then sabi niya, ikaw naman nanay. Ay, siyempre ako, ang pipiliin ko, si ate mo. Tapos, si kuya mo. Tapos si Alice. Bigla siya natahimik. Bigla siya natahimik at takbo siya ng kwarto at umiyak siya ng umiyak. At naramdaman niya wala parang nagmamahal sa kanya kahit isa doon sa kanyang, wala palang pipili sa kanya. Kaya yun ay isang simple lang. Simpleng pangyayari na noon ay nangyari nung sila ay mga bata pa. Pero dinalayan niya yon hanggang siya ay tumanda. Pero bata pa si Sister Malu pala, ano? Hanggang nasa nagkaroon lang, nag-mature lang, ano? Baka isumbong ako nyo naka-live pala. Ay, dala-dala niya yon. Tuwing maalala niya, lagi siya nalulungkot. Na lagi siyang, kaya ang ginagawa niya ay para bang, ginagawa niya lahat ng pwede niyang gawin para i-please yung nanay, si nanay, yung kanyang nanay, tsaka yung tatay, kasi alam niya hindi siya napili kahit dahil, pagka ganun kasi kahit paano gawin mong pagpapaliwanag, talagang tanim sa puso yon. Amen? Hindi ka makakalaya doon, kahit sabihin mong biro lang yon. Amen? Hindi ka makakalaya doon. Pero kapag ang Panginoong Hesus ang nagpalaya sa atin, sabi nga, come unto me all you are weary and heavily laden and I will give you rest. Amen? Kasi mabigat pong dalhin yun. Minsan naman, ako po personally, ay naranasan ko po sa aming magkakapatid, yung po bang, kami po ni Pastor Benny kasi, kami po yung pinakapanganay sa lalaki. Ay nung kami po ay nasa sa high school na dalawa, naranasan po namin yung kami iiwanan ni tatay. Siyam po kami magkakapatid, nung time po na yon, ako ay first year high school, and then si Pastor Benny third year. Bigla kaming isang gabi, tinawag kami ng aming tatay, at kinausap kami, at ang sabi niya ay, mga anak, kayo ang mga panganay na lalaki dito, kayo ang mga panganay, ay ibibiling ko lang sa inyo yung inyong mga kapatid, kayo na bahala sa inyong mga kapatid, at doon sa inyong nanay. Ngayon, nagtaka kami ni Pastor Betty, tanong namin kung bakit. At ang nangyari po, nung bandang huli, naunawaan po namin, nagkaroon ng third party, sumama siya sa third party. Ang sakit po ng aming pong naramdaman. Biro nyo po, ipagbili sa amin yung aming pong ibigay sa amin yung ganong responsibilidad, ay samantalang kami mismo nangangailangan kami ng presence niya. Ay bigla kami iniwan. Alam niyo po, yun po, lagi ko po naalala. Lagi po namin naalala yun. Salamat po dahil mayroong Panginoon Jesus na nagpalaya sa atin. And then one thing, ako po, nung araw, nung ako po nung kami po ay nasa elementary, ay, nung araw po ng elementary kami, ay, kasi mahirap lang kami dahil siyang kami magkakapatid, ay yung bang naiinggit ako doon sa mga bata na kapag makita ko merong mga hawak na koko na tawag dito yung kokwa na hinihigop-higop dahil parang nananakam ako dahil kami wala noon. And then sabi ko, nakikita ko yung mga kaibigan ko merong mga bisikleta. Sabi ko, pag birthday ko gusto kong magkaroon din ng bisikleta. Sinabi ko sa tatay, pa sa birthday ko, bilhin mo na naman ako ng isang bisikleta kahit luma lang. Alam niyo po, hindi dumating yung birthday ko, ay hindi ko nasasabihin sa inyo, baka bigyan niyo ako ng bisikleta. Ay dumating yung birthday ko, walang bisikleta. December po yon. Ay talagang, nalulungkot ako tayo, walang bisikleta. Si tatay po noong araw, tatrabaho po sa Colgate Palmolive. Ngayon, ay dumating naman yung buwan ng May, nag-birthday naman si Pastor Benny, May 6, ay may bisikleta, hindi naman nanghihingi. Ay talagang iyak ko. Ngayon ay nalimutan ko na yon. Nakalipas na. Nalimutan ko hanggang sa kami ay nag-edad na. Nagkaroon ngayon ng encounter dito. Pumunta ang mga JIL Canada, nagkaroon ng intensive encounter retreat. Ngayon, nung nagka-encounter retreat, ay sinasabi po yung merong teaching, God's Fatherly Love, and then yung seeing God face-to-face, at ganon. And then, dumating doon sa inner healing at deliverance. Doon sa inner healing, ay
medyo hindi ako masyadong interesado dahil sabi ko wala naman akong nararamdaman sakit na ano. Tapos ay habang natuturo, habang sinasabi, ay bigla pong bumalik sa alaala ko lahat ng mga kwan. Kaya nung mag-minister at pinatayo kami lahat at mag-minister, ay alam niyo po ba, nung time niyo akala ko ay close kami ni Pastor Benny, akala ko vibes kami dalawa at talagang walang iwanan. Ay noong maalala ko yun, bigla kong naalala ko nga pala ay napakalaki nga pala na samaan loob ko rito. Dahil sabi ko, parang nagkaroon pa lang ako ng jealousy noon. Para bang ako pa rin nag-jealous dahil mas mahal siya ni tatay. Dahil hindi naman siya humihingi, binigyan siya. Ako humihingi, hindi ako binigyan. Parang gano'n. Kaya noong sabi, sige, kung meron kayong mga nandirito sa loob na ito na masama yung loob nyo, ay lapitan nyo siya, i-release nyo. Kung wala naman, ay kung patay na, i-release nyo pa rin. Ganyan. Kaya alam niyo po, bigla kong tinakbo si Pastor Benny, talaga niyakap ko, tulong uhugot. Ang sabi ko, patawarin mo ako dahil ako pala yung may nakatanim na sama ng loob sa iyo. Amen. I'm delivered. Amen. Yun po yung kuwan. Amen. Alam niyo po, actually, ito po ay tinetestify ko sa encounter retreat. Every time na iyan isasabihin ko, kahit na ilang beses ko na sinasabi, hindi ko po maiwasan yung hindi ako maiyak. Amen. Dahil ako po, alam niyo po ba kung bakit ako naiiyak? Dahil nung araw, yung sakit ng kalooban, ngayon ay joy na yon. Hindi ba? Dahil pinalaya na ako ng ating Panginoon. Kaya kapag nagtuturo ako, ang gusto ko, yung nararamdaman ko na yun, hanggat maaari, ipakita ko yung aking, yung lahat, yung pinaka-extreme na pagpapahayag o pagdideliver, para gusto ko lahat ng mga nakikinig ay mapunta doon sa kalagayang inilagay ako ng ating Panginoon. Amen. And then, sabi po, yung 6 types of person who need to be set free by the hand of Almighty God. Number 1, the poor. Ito po yung poor in the spirit, yung pong wala pong joy, yung lahat ng lagi na lang may complain, yung ito po yung kauna-unahan. Walang sabihin poor in the spirit, yung nakikita niya lagi puro mali. Amen. Yung bang lagi siya nagko-complain, ang lagi niya nakikita ay yung mahirap, ganyan, yung bang parang hindi kaya, para bang nandoon na yung inferiority. Hindi ba yung bang inferiority, naalala ko pa yung aking experience nung araw. Nung araw kasi, ako ay, nung nasa grade 4 ako, hindi ko makakalimutan, grade 4 ako, ay ako inando doon sa row 3, ng, hindi ba yung elementary, may row 1, row 2, row 3, row 4. Tapos yung sa row 4, yun na yung sabihin nating malapit na doon sa Trascan. Ibig sabihin, hindi na yun yung mga hindi favorite. Ay, ako'y nasa row 3, nung klase nagkaroon ng reshuffle, inilagay pa ako sa row 4. Kaya talagang mula noon, naisip ko lagi, hindi ko kaya, mahirap, talagang para bang naging mahiyain ako. Praise God, dahil ngayon hindi na mahiyain. Kaya dati talagang hindi ako basta-basta makikipag-usap, hindi ako basta-basta magsasalita. Pero praise God, kita naman yung evidence na nakalaya, di ba? Amen? Praise God. And then number 2, the broken-hearted. Pakilabas na yan. The broken-hearted, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yung pong, sabi niya, these are those who have suffered great tragedy and are trapped in their sorrows. They live in the past, longing for yesterday and what they lost through some catastrophic event. Ito yung in-explain ko po. Amen? And then, the next, the captives. Amen? Ito po yung nandoon sa tanikala pa rin ng mga bisyo, mga tanikala ng bisyo na kung saan na pinalaya na siya ng Panginoon, lagi pang binabalikan. Ibig sabihin, still, siya pa rin ay aalipin pa rin. Amen? Alipin pa rin noong mga gawa na yun, kaya kailangan po niya ng deliverance. And then the prisoners. Sabi po, the prisoners, ito po yung binanggo sila ng laging mga negatibong pag-iisip, na walang iniisip kung hindi yung pangit,
hindi kahit na maganda yung ginagawa sa kanya, ang iniisip pa rin doon sa tao, o baka meron tang itong gustong iba sa akin, kaya ako ginagawa ng ganito. Kumbaga sa kuwan ay lagi siyang merong negative thoughts. Amen? Kaya po, habang nakikinig po natin, kasi po hindi ko po pwedeng elaborate ng detalyado ito dahil po pagka hindi po tayo matatapos agad. Dahil kung gusto po nating maranasan itong maunawaan yung mga details nito, umattend po tayo sa encounter retreat at lahat po, yung pong wala po makakaligtas. Amen? And then the prisoners, and then number 5, yung pong the mourners, yung ako na naman, lagi na lang ako. Yung bang ako na lang lagi ang nakikita. O lagi na lang ako ang may kasalanan. Parang yung ganyan, yung bang parang dito po yung pumapasok yung bang parang selfishness, yung self-centeredness. Amen. And then yung the warriors. Amen. Nagwo-worry sa wala namang dahilan. Nag-aalala sa wala namang dahilan. Hindi dito at nagwo-worship, ano kaya ang kakainin ko mami? Ay naka-Daniel fasting ako. Ano kaya yung kaya ko kayang tagpusin yung 21 araw na Daniel fasting. Samantalang all you can naman. All you can eat naman. Basta meron lang mga particular foods na na hindi dapat kainin. Amen. Ito po yung mga 6 type of persons who need to be set free by the hand of Almighty God. And then yung step to inner healing and deliverance, mabilis na po. The great physician, diagnosis of the wounds. Jesus knows all the pain, wounds and rejection. Allow His Spirit to search your heart. Amen. Bagamat alam na ni Jesus Christ, lahat meron yung diagnosis niya sa atin, alam na niya yon, walang po pwedeng maitago sa atin, pero still, kinakailangan pa po natin buksan yung ating puso at sabihin natin, search me, Lord. Amen. Kailangan pa po rin natin na buksan yung ating puso at i-acknowledge natin na kailangan tayo ng kagalingan. Ito po ay alam na ng ating Panginoon Jesus. Number 1 po, the need for a conscience. Amen. The need for a conscience, the need for a humble spirit, the need of repentance. Kasi po, kahit po yung minsan, yung kahit na alam mong meron kang ganung karanasan, meron kang ganung naramdaman, o kaya meron ka pang ginagawang ganon, dahil wala kang humble spirit, ayaw mo. Naku, hindi naman para sa akin yan, hindi naman ako ganyan. Pero one thing, people of God, lahat po tayo, even I, meron po nakikita ang ating Panginoon na kailangan po natin ng inner healing. Kaya po ang kailangan dito, humility. Amen? Sabi nga, unless i-acknowledge natin that we are sick, we cannot receive the healing. Amen? And then the need of repentance. Amen? Yung pagsuko, yung paghingi ng tawad. Amen po? And then the road to Calvary, let the blood of Jesus not only wash the stain, but also the pain. Hindi lamang tayo nilinis ng Panginoon doon sa ating mga karumihan, kung hindi maging yung ating mga sakit sa kalooban, hayaan natin na ang ating Panginoong Yesus ay alisin yun. Amen? Dahil nung siya po ay ipinako sa krus, kaya po niya iniresist yung mga hirap yung siya ay pinalo pa, siya ay hinahagupit pa, ay hindi po niya nais kasi na tayo ay mapatawad lamang sa ating mga kasalanan, kung hindi ang nais ng ating Panginoon, maibigay din sa atin yung complete and divine healing. Amen? Not only the salvation ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon, but even the complete and divine healing. Amen po. Destroying the lies of the past, lay down at the cross what we heard, and believe about ourselves, decide to put on the new man created in the image of Christ. Kaya po sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, tama po ba? Amen. Lahat na nakipag-isa kay Kristo nagiging bago. Nawawala yung dati niyang pagkatao, siya ay nagiging bago. Amen. Kaya po yung dapat po natin gawin. And then receiving the love of our God and our Father sa Romans chapter 8 verse 15. Ang sabi po,
You did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Amen. Ngayon po ay bibigyan ko po kayo ng pagkakataon ng bawat isa na tayo po ay makipag-commune sa ating Panginoon. Ipikit po natin yung ating mata, tingnan po natin kung ano po yung tunay na kalagayan natin ngayon sa harapan ng ating Panginoon. Nangangailangan po ba tayo ng inner healing? Meron bang mga sakit sa kalooban natin na hanggang ngayon kapag naalala natin, nalulungkot tayo? Meron bang mga bagay tayo na ngayon ginagawa natin, bagamat ayaw na natin? Para bang hindi natin kayang paglabanan? Para bang ang dali nating maggibiin? Alam niyo po, sa anumang kalagayan na meron ang bawat isa sa atin, the divine invitation of God, come to me all you are weary and heavily laden, and I will give you rest. Tayo po ay tumayo. The divine exchange. Meditate the Word of God and hear the voice of God. Jesus was punished that you might be forgiven. Jesus was wounded that you might be healed. Jesus was made sin with your sinfulness that you might become righteous with His righteousness. Jesus died your death for you might share His life. Jesus became poor without poverty that you might become rich with His riches. Jesus bore your shame that you might share His glory. Jesus endured your rejection that you might have His acceptance as a child of God. Jesus became cursed that you might receive a blessing. Sa oras na ito, habang tayo po ay nakayuko, nakataas po ay yung ating kamay. Sumunod po kayo sa isang panalangin na aking babanggitin. Panginoong Hesus, nananampalataya ako na Ikaw ay anak ng Diyos. At Ikaw ay Diyos na at Ikaw ay Diyos. At walang makapupunta sa Diyos. Ama, kung hindi sa pamamagitan mo. Nananampalataya ako na namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan at nabuhay na muli mula sa mga patay. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking pagre-rebelde. Ang aking pagkamasarili. Ang aking pagmamataas. Ang aking mga rejection. Ang aking mga inferiority. Ibinibigay ko. Maging ang lahat ng mga kapaitan na mayroon ako.
Panginoong Jesus, sa oras na ito, Sa oras na ito, humihingi ako sa iyo ng tawad humihingi ako sa iyo ng tawad. sa lahat ng aking mga kasalanan Sa lahat ng aking mga kasalanan na nagawa sa iyo, na nagawa sa iyo, nang sinasadya, Panginoon, sinasadya Panginoon, maging sa mga kasalanan maging sa mga kasalanan na minana ko pa na minana ko pa sa aking mga unang magulang. sa aking mga unang magulang. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako. At sa oras na ito, At sa oras na ito, ibinibigay ko po sa iyong lahat ibinibigay ko po sa inyong lahat ang aking mga pagkakasala, ang aking mga pagkakasala, ang aking mga pagsuway, ang aking mga pagsuway. at ipinasasakop ko sa iyo, ipinasasakop ko sa iyo Ipinapasakop ang ko sa aking iyo buhay. ang aking buhay. Sakupin mo po ako, Panginoon, Sakupin mo po ako, Panginoon, ng buong buo. ng buong buo. Salamat po. Salamat po. Just stay in the presence of God. God is about to release the inner healing and deliverance. But we have to do one thing. We have to realize that we are sick and we need healing. We have to realize that we are a prisoner and we need deliverance from the Lord. With all your heart, set aside. When I speak your name, mountains move, chains are Set aside every pride. Set aside every pride. When I speak your name, Just speak the name of Jesus. Like what Paul did. He acknowledged that he can do nothing without Christ, without the power of the Holy Spirit, without the power of the Word of God. Just speak the name of the Lord, the living Word of God. Just speak the name of the Lord Jesus Christ, the living Word. With all your heart, believe that Jesus is able and willing
Can I invite here in front everybody who need inner healing, who need deliverance from the Lord? Can I invite you here to come in front for you to receive the complete and divine healing of the Lord? Oh, yes. Hallelujah. God is faithful. He is just. God is faithful. He is willing to give the inner healing. Hallelujah. Can I invite all the ministry heads in front? All the ministry heads. Jesus.
You are all I need. Yes, God. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome and power, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome and power, our God. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome and power, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Our God. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness
greater. Our God is stronger. God, you are God, higher. you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Awesome in power. Our God. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Isaiah chapter 53 verse 4. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y pariusan ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap sa dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang ligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Oh, hallelujah! Dakilang Diyos, Ama namin sumasalangit, sa oras na ito nagpapasalamat po kami na ibinigay mo po sa amin ang iyong kaisa-isa, ang iyong bugtong na anak, ang iyong minamahal na anak na walang iba kundi ang aming Panginoong Yesus, upang ang bawat isa po sa amin ay makaranas ng iyong pagmamahal at tumanggap ng kagalingan sa anumang uri ng sakit karamdaman at tumanggap ng kalayaan na ikaw lamang ang po pwede makapagbigay. Kaya naman Panginoon, salamat po ng marami at patuloy po namin kinikilala ang ginawa ng aming Panginoong Diyos sa bawat isa po sa amin. Kailanman hindi po namin kakalimutan na kami ay naging magaling, kami ay gumaling sa anumang sakit karamdaman, kami ay lumaya dahil sa ginawa ng aming Panginoong Yesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Salamat po ng marami sa bawat isa, Panginoon, na tumanggap ng inner healing, ng complete and divine healing, even the deliverance. Oh God, I pray, continue to cover us tightly with the most precious and powerful blood of Jesus, at hayaan mo po ito'y mag-remain sa amin, maging ang lahat po ng miyembro ng aming pamilya, lahat po ng ang mga bagay na pinagkatiwala mo po sa amin. Continue to cover each one of us tightly with the most precious and powerful blood, even the ministry, Panginoon, that we are belong, in the mighty name of Jesus. Salamat po ng marami, into your mighty hands we entrust everything. And once again, O God, with our love, O God, we carefully give you back all the glory, all the honor, all the praise and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Praise the Lord. At meron po tayong mga first timer, yung ngayon mga bisita, ngayon lamang po nakadalo. Kung meron po, ay naanyahan ko pumunta kayo dito sa harapan at maging doon po sa ating pong mga viewers. Kung meron pong nanonood ng service na ito ng Jesus Lord Church Worldwide Ministry dito sa lugar po ng Milano, ay we do believe na maging sa lugar na kinaroroonan po natin
ay naranasan natin ang presensya ng Panginoon. For we do believe that God is not limited by time, space, even distance. At kung saan ka man na naroroon sa oras na ito, God cannot touch you even right now. Amen. Kaya sa oras na ito ay sa lahat po ng mga viewers, kung nais po nating patuloy na kilalanin ang ating Panginoon Jesus at tagapin bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, ay inaanyayahan ko po kayo na kung saan ay sumunod sa isang maikling panalangin na aking babanggitin. Meron po ba ngayon lamang nakadalo? Praise God. Sister Sister Ketay, you are here in the Jesus Lord Church Worldwide Ministry, the non-sectarian full gospel and Christian ministry. In this place, we live only the name of Jesus Christ, and we share only the gospel. We share only the gospel of the Lord Jesus Christ, and as what the Bible says, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son, for whomever believes in Him shall not perish and have eternal life. In this moment, this is the great things that we want to give you. If you are willing to receive, we can lead you in a simple prayer. Amen. Praise God. We can lift our right hands, a symbol of our humility. We can lift our right hand to the Lord, and just follow this simple prayer of acceptance. Lord Jesus Christ, Lord Jesus in this Christ, morning, I want to thank you that you brought me in this place to hear your word. And we thank you, O Lord God, that in this moment, I know that you love me with that everlasting love, that you gave even your Son, Jesus Christ, for me to receive the eternal life. In this moment, I want to come with humbleness before your sight and ask your forgiveness. Forgive me from all of my sins, my iniquities. Forgive me, Lord, and thank you, for I do believe, even this moment, you forgave me. Thank you for the forgiveness. And right now, I open my heart, Jesus. I accept you as my Lord and personal Savior. I pray, O Lord Jesus, write my name in the book of life in heaven. In the mighty name of Jesus. This is my prayer. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. I will pray for you, Sister Ketay. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat alam po namin, Panginoon, that your presence is here in our midst, O God. And you are the one who released that complete and divine healing, even salvation to each one of us, O God. Kaya naman, I pray, O God, sa buhay po ni Sister Katay, to the very life of Sister Katay, O God, I pray, continue to assure her, O God, as she really receive you as personal Savior, O Lord God. He possessed the eternal life, O God. She possessed the eternal life right now, O God, in the mighty name of Jesus. Release that assurance, O God, in the mighty name of Jesus. Allow her, O God, to experience all the benefits of the cross, O God, in the mighty name of Jesus. Salamat po. Into your hands we entrust everything. I entrust the life of Sister Katay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. Welcome to the family of the Lord. Okay, let us give the best clap of praise sa ating Panginoon and proclaim the victory of the Lord Jesus Christ in our lives. Amen. So let us all arise and give victory to the living God that He really healed us in Jesus' name. Amen. You turn my mourning into dancing, so let us joy with the love of the Lord. Amen. Hallelujah. Come on. Come on, clap your hands together because you are healed by the blood of Jesus Christ. You turn my mourning into dancing. Yeah. Remove all my sackcloth, clothe me with joy, 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 joy. That my heart may sing to you and not be silent. Oh Lord, my God, I will be thankful.
sing into reality. Remove my sins, Lord God, we will join to joy. And my heart may sing to you will not be silent. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Come on, clap your hands. Look what the Lord has done. He healed. He healed my body. He touched my mind. He saved me. Just on time. Oh, I want to praise His name. His name, God's name. Come on and praise Him. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Come on, lift up your hands. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body. He touched my mind. He saved me. Just on time. Oh, I want to praise His name. His name. His name is just His name. Come on. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. What the Lord has done. He heals my body. My mind. Look what the Lord has done. Come on. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Heal. He heals my body. He touched my mind. He saves me. Just in time. God, praise His name. His name is just the same. God, praise Him. What the Lord. For the last time, look what the Lord has done. Look What the Lord has done. Look what the Lord has done. He heals. He healed my body. He touched my mind. He saved me. Praise His name. His name is yes, yes, yes. Come on and praise Him. Look what the Lord has Come on and done. praise Him. Come on and praise Him. Look what the Lord has Come on and praise done. Him. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Pumalakpak nga po muli ang mga pinagaling ng Panginoon. Amen. Ayun naman po ay bibigay natin ang para sa Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Lucas chapter 6 verse 38. Nandun na po ba tayo? Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang pagbibigay po natin ng ikapo sa Panginoon ay hindi kawalan sa atin. Kung tayo man po ay nag-i-invest sa lupa, ay subukan din po natin mag-invest sa langit. Ito po yung pagtatites po natin. Subukan po natin na hindi lang po magandang bahay, maluwang na lupa, ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kasama po dito ang kagalingan, kung hindi lang po physical at mental na aspect ay ibibigay sa atin ng Panginoon, hindi lang po sa financial. Ito ibibigay once na tayo po ay nagkaloob at ibinigay natin ikapo sa ating Panginoon. Kami pong, isa pong patoto, kami pong pamilya ay lahat ay born again. Kami po ay binibigay po namin ang para sa Panginoon. Ito po ay naranasan po namin na ang pagbibigay namin sa Panginoon ay isang susi sa pagtupad sa aming mga panalangin. Napatunayan na po namin ito dahil sa akin pong tatay. Ito po ay nagkaroon po siya ng sakit, nandito po siya sa Italia. Na-hospital siya dito ng 3 linggo. Tapos po, sabi ng doktor, mayroon po siyang bukol sa baga na kailangan na siyang i-chemo. Na ganyan, yun, kahit i-chemo. Ngunit nandun ang aming kalungkutan. Pero kahit sa ganun, sabi namin sa Panginoon, ay bakit ganun nga, nangyayari yung ano. Pero sabi ko, Panginoon, tapat po kami sa inyo, talagang
yung aming panalangin ibigay niyo sa amin, O Lord. Ganun, nasabi nga po na ikemo ang tatay ko, pero sabi ng tatay ko, ayaw ko magpakemo. Sa panalangin ako ay gagaling. Alam mo yun ni Sister Iying tsaka ni Pastor, bago po umuwi ng Pilipinas ang tatay ko para ipakemo, ay pinag-pray po dito sila sa church. Yun nga po, nakarating ang mga tatay ko sa Pilipinas, nang ikikepo na po ang tatay ko. Chineka po ulit siya, pagdating po doon, negative, hindi na po kailangan ikemo ang tatay ko. Glory to God. Yun po ang katapatan na binigay sa amin ng Panginoon. Alam po niya na kami tapat sa Kanya, O Lord. Panalangin po natin, Panginoon, ang ating mga kaloob. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito at kami po ay nagkaroon ng pribilehiyo na magbigay sa inyo, Panginoon. Na alam po namin, Panginoon, na ito lahat ay nagmula sa inyo, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kaluluwa na magbibigay, O Lord, na magkakaloob na maghuhulog sa offering box na ito, Panginoon. Pagpilain mo po ang kanilang mga buhay. Ibalik mo po ng siksik, liglig at umaapaw ang mga ibinigay niya sa inyo, Panginoon. Ganon din po, O Lord, sa mga hindi nakapagbigay, O Lord, sa kawalan ng trabaho. Bigyan mo po sila ng trabaho, O Lord, na hindi makakahadlang sa inyong gawain, Panginoon. Ganon din po sa mga maghahawak ng inyong banal na yaman, Panginoon. Bigyan mo po sila ng tapat na puso sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, at binabalik namin sa inyo ang mataas na papuri pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. You were always fighting for us. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you were the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, and you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome.
and to bury it underground. But the grave could not contain you, for you were the victor's crown. Praise the Lord. Shall we give God the best clap of praise? Hallelujah. At in behalf of the CYN, we would like to thank sa lahat po ng leaders, sa lahat po ng supporters po ng ministry ng kabataan. Maraming po salamat sa walang sawang patuloy na pagsusuporta niyo po sa amin. At minsan pa, gusto kong ipaalala sa bawat isa sa atin na sabi po palagi sa atin ni Pastor, in whatever we do, we will do it only for the glory of God. Ano po? Kaya ano man ang bagay na ginagawa natin, gawin po natin alang-alang sa Panginoon at sa mayamang pag-ibig niya sa buhay ng bawat isa sa po sa atin. Kaya po maraming pong salamat at ipag-pray po natin ang ating mga kaloob. Panginoon, maraming pong salamat, O Diyos, for the day that you've given us. We thank you, God, for the presence of the Holy Spirit in our midst, O Lord. At patuloy, Panginoon, ninadalangin po namin lahat ng mga kaloob na malilikom, O God, para sa kabataan. Maraming pong salamat sa mga leaders, workers, and pastor, O God, and for the whole congregation of the JLB Shelyawan. Father, we thank you so much for having such supportive, O God, and generous congregation. Ang dalangin po namin, O Diyos, patuloy pagpalain mo sila ng higit sa kanilang inaasahan. At sa oras na ito, Panginoon, buksan mo ang bintana at pintuan ng langit at idaloy mo sa kanila, Panginoon, ang nag-umaapaw, Panginoon, ang pagpapala na nanggagaling sa iyo. Panginoon, maraming pong salamat, O God, at ayaan mo, O Diyos, na ang malilikom na ito magamit lamang, O Diyos, para sa iyong kalwalhatian. Father, we thank you, we love you. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. I do forget everything that you have meant. Oh, thank you, Lord. I know you're showing me you are there and I am down now. You're holding me. Your love is so amazing. Oh, it changed me. Here I am with all I am. I raise my hands to worship you. I wanna say thank you. Oh, thank you for everything, for who you are. You cover me and touch my heart. I wanna say thank you. I could have died in my sin, but you saved me. Didn't have
it all, you give me peace of mind, strength to carry on. I should have been the one to pay, but instead you took my place. Amazing grace, it's more than just a song. Even though I don't deserve your love for me, you look beyond my fault and you show me mercy. Here I am, with all I am, I raise my hands to worship you. I wanna say thank you, oh thank you, for everything, for who you are. You cover me and touch my heart. I wanna say thank you, I wanna say thank you for the sun. Lord, we thank you for the rain. That's all that I can say. Thank you for the love you gave. Here I am, with all I am. I raise my hands to worship you. I wanna say thank you. Oh, thank you for everything, for who you are. You cover me and touch my heart. I wanna say thank you. Oh, thank you. I wanna say thank you. Oh, thank you. I wanna say thank you. Glory to God. Audio Jungle.